Rider na ninakawan ng motorsiklo sa QC, sinaksak na, binaril pa. Bangkay ng lalaki pinagkasya sa isang kahon sa Caloocan City. At lalaking nalaglag sa bus sa Quezon City, sinaksak pa. Ikwento mo, Christian Rilyorta. Nakasubsob pa sa kalsada habang umaagos ang dugo mula sa bangkay ni Jomar Lagarto sa Regalado Avenue sa QC. Helmet na lang ang natira sa biktima na pinagbabaril at pinagsasaksak pa. Tinangay raw kasi ng 4 na suspect na nakamotor ang motorsiklo ni Lagarto. Pero tingin ng otoridad, hindi lang simpleng pagnanakaw o motibo sa krimen. Sa dahil lang, dahil maliban sa tama ng baril sa kanyang ulo, ay mayroon pa siyang mga saksak sa katawan. Na nagpapakita lamang na yung taong gumawa nito ay may galit sa kanya. Laking gulat ng mga residente ng barangay Dagat-Dagatan sa Caloocan nang buksan ang kartong ito na iniwan sa kanilang lugar. Ang laman kasi nito, isang bangkay ng lalaki na may saksak sa leeg at nakagapos ang ulo, paa at kamay. Walang ibang pagkakilanlan ng bangkay maliban sa mga tattoo na makibong at logo ng Sputnik Gang. Iniimbestigahan na rin ng mga pulis ang nakasulat sa karton na Danny Toyo, susunod ka na. Nabagok ang ulo ng lalaking ito na nakilalang si Juan Paulo Arizala matapos mahulog sa bus sa EDSA Quezon City. Kwento ng nakakita, nagkagulo raw sa bus bago nalaglag si Arizala. Matapos ito ay bumaba sa bus ang 4 na lalaki at nilapitan ng biktima. Tinadyakan sumapit yung mga bata sa kanya. Sinabi traitor daw po. Tapos yung may mga kutsilyo. Ayon sa mga pulis, sinaksak ang biktima. Parang matalas na tumama sa dibdib lang po. Wala na po kami ibang impormasyon tungkol sa ibang tao. Wala na po kami iba pang motibo kundi biktima ng hold up po kaya napagtripan lang po. May na-recover na balisong at drug paraphernalia sa tabi ng biktima. Binigyan siya ng first aid ng Rescue 5 sa dinala sa ospital. Christian Rilyorta, News 5. Sumuko na rin sa mga pulis ang pangatlo sa 10 presong pumuga sa Mandaluyong Police Station noong Martes. Mismong nanay ni Gabriel Gonzalez ang nagsuko sa kanya sa Valenzuela Police. Aminado si Marivic Gonzalez na itinago at pinagtakpan niya noong una ang anak. Pero nagdesisyon na lang siyang isuko ito kaysa mapatay kapag naglabas ng shoot-to-kill order ang Mandaluyong PNP. Inamin naman ni Gonzalez na sumama lang siya sa pagtakas sa takot na maiwan at sa kagustuhang makita ang kanyang pamilya. 7 pugante pa ang pinaghahanap. Nagsagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad para sa 2 piloto ng bumagsak na eroplano ng Air Force. Pero sa ikalawang araw ng paghahanap ay bigo pa rin sila. Gary De Leon, ikwento mo. 4 na rubber boats na, 1 lansa at 2 pang barko ang ginamit sa paghahanap sa 2 piloto ng eroplano ng Air Force na nag-crash kahapon sa Maribeles, Bataan. Pero eto pa lang ang kanilang natatagpuan, 1 tangke, upuan at helmet ng piloto. Halos 2 araw na ang sinasagawang search at retrieval operation ng Coast Guard. Pero habang hindi nila nakikita ang 2 piloto, umaasa silang buhay pa ang mga ito. Base sa report, alas 6:15 ng umaga kahapon na mag-take up mula sa Sangli Point sa Cavite ang SF-260 training aircraft. 25 minuto lang daw dapat ang biyahe nito, papunta sa destinasyon sa Corregidor. Wala raw natanggap na anumang distress call mula sa mga piloto. Pero nang hindi dumating ang eroplano ng alas 7:15 ng umaga, ikinansa na raw agad ang rescue operation. Yung eroplano bumagsak ng bago mga alas 7 na sa gitna ng 3 pagitang bangka. Yung isa nakakita sa likod, yun ang nagantay ng kung may tao na lulutang. Hindi pa rin inilalabas ang pangalan ng mga piloto habang patuloy ang paghahanap sa kanila. Pero pagdating ng alas 4 kanina, itinigil ng Coast Guard ang paghahanap. Delikado na raw kasi dahil lumalaki na ang alon. Ipagpapatuloy na lang daw sa susunod na araw ang search operation. Gary De Leon, News 5. Samantala, paalala naman sa mga mahihilig kumain sa labas at sa fast food. Kung gusto nyo raw humaba ang inyong buhay, mas nadadalasan daw dapat ang pagluluto at pagkain sa bahay. Sa pag-aaral kasi na isinagawa sa loob ng 10 taon ng mga Australian at Taiwanese researcher, lumalabas na mas humahaba ang buhay ng mga babae at lalaking madalas magluto sa sarili nilang kusina. Nakakatulong din daw ang pag-grocery at hindi paninigarilyo sa paghaba ng buhay. Inilabas ang study sa latest copy ng babasahing Public Health Nutrition.
Isa gay activist, kinuyog ng anti-gay group sa Russia. Mga aso sa North Dakota, nagpatalbugan sa pagporma para sa kanilang prom. Kabayo sa Southern California, nagtantrum sa pictorial. At isang magnanakaw sa Canada, nilunok ang tinangay na diamante. Ang mga balitang abroad sa report ni Trish Roque. Nauwi sa gulo ang selebrasyon ng International Day of Fighting Homophobia sa St. Petersburg, Russia. Pinagbabato at pinagpapalo ng mga anti-gay ang sasakyan ng mga gay activists. Kinuyog din nila ang mga lesbian at bading na nakasakay sa minibus. 2 aktivista ang naospital sa gulo. Bantay sarado sa mga pulis hanggang sa CR ang isang preso sa Ontario, Canada. Nilunok kasi niya ang ninakaw niyang diamond mula sa isang jewelry shop. Nagkakahalaga ito ng $20,000 o halos 900,000 pesos. Kapag nailabas ng kawatan ng mamahaling diamante, ay hindi lang ito may babalik sa may-ari, kundi magiging ebidensya pa. Sa pahirapang rescue operation, nagtapos ang pictorial ng kabayong ito sa Southern California. Nasa kalagitnaan ng photoshoot sa beach nang bigla na lang daw nag-alboroto at tumakbo ang Arabian horse. Kinailangan pa itong talian sa leeg at igapos sa bangka para madala sa pampang. Agad na ibinalik ang kabayo sa kanyang amo matapos masuri. Nagpatalbugan sa red carpet ang mga asong ito sa North Dakota. Kanya-kanyang get-up ang mga doggy para sa kanilang prom night. Nakagaon at nakadress pa ang iba. Pero ang ilan na hindi bet magdamit, idinaan na lang sa ribbon at necktie ang forma. Feeling modelo ang mga aso dahil game rin silang nag-post sa mga paparazzi. Trish Roque, News 5. Arestado isang British national sa Bangkok, Thailand sa pagbebenta ng mga tostadong fetus. Nakita sa maleta ng suspect ang 6 na sunog na fetus na pinintahan ng ginto. Plano raw ng suspect na ibenta sa Taiwan ang mga fetus sa halagang 200,000 baht o mahigit 270,000 pesos. Pampaswerte raw kasi ang mga ito sa negosyo. Talamak daw ang bentahan nito dahil naka-advertise pa raw ang mga ito sa dyaryo. Hindi nagpaawat sa pagsagala ang mga bading sa Quezon City. Kahit pa tutol dito ang simbahang Katolika. Hiling daw nila matigil na ang hate crimes laban sa kanila. Patricia Mangune, ikwento mo. Suot ang kanilang magagarang Filipiniana, proud na rumamba sa Quezon City ang mga lesbian, gay, bisexual at transgender sa kanilang ikatlong Grand Flores de Mayo. Pabonggahan ang mga sagala sa kanilang gown at maging sa disenyo ng kanilang mga arko. Marami sa kanila piniling maging eco-friendly dahil gawa sa recycled materials ang kanilang mga damit at accessories. Ang isang ito gawa lang sa dahon ng suot. Ang sagala namang si Lloyd Novio mula sa plastic bags ang suot at gawa sa tansan ang kanyang corona. Lahat ng tinatapon natin dapat napapakinabangan para ang kalikasan hindi masira. Tinututulan ng simbahang Katolika ang pagsali ng mga bading sa Flores de Mayo dahil parang nababastos daw si Birheng Maria. Pero ayon sa organizer ng LGBT Flores de Mayo, walang makakapigil sa kanila. Kung ito yung Filipino tradition na pwede na itong gamitin as a secular activity. Lagi naman talagang maasim ang simbahan sa LGBT. Kahit anong gawin namin, talagang maasim sila. Maging si Ladlad Party List Representative Bems Benedito, sumali rin bilang Reyna Emperatriz. Kaming mga transgender ay mga babae din. So, ito yung isang mensahe namin na dapat tanggapin ng simbahang Katoliko. Ipinagdiriwang rin ngayon ang International Day Against Homophobia, Biphobia at Transphobia. Hiling ng mga nagsasagala, matapos na ang mga pang-aabuso at pagpatay sa mga miyembro ng LGBT. Patricia Mangune, News 5. Susunod, lola ng WBO flyweight champion na si Brian Viloria. Masama nga ba ang loob sa kanyang apo?